Bago natin simulan ang ating part 1, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Inisip ng pangunahing tauhan na siya ay nakakaranas ng isang pamilyar na pakiramdam sa isang malaking puting bulwagan na may bintanang may stained glass sa kaliwang bahagi at isang reception desk sa kanang bahagi. May tatlong adventurer sa bulwagan, isa na may tibak sa kanyang sinturon, isa na may puting scarf, at ang pangatlo na nakasuot ng mahabang balabal. Habang nakatingin sa unahan, naisip ng pangunahing tauhan na kahit ito ay unang pagkakataon niyang makita, naramdaman niya ang kakaibang nostalgia. Ang mga adventurer sa harap niya ay abala sa kanilang gawain. Lumabo ang kanyang paningin nang mapagtanto niyang hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang pakiramdam na ito. Naalala niyang madalas niyang nararanasan ang pakiramdam na ito mula pa sa kanyang pagkabata, parehong kapag nag-aaral ng mga agham at kapag nagsasanay sa tibak. Naisip niyang maaaring alam na niya ang tungkol sa mundong ito mula sa simula. Nakatayo siya na nakakruso ang mga braso sa isang haligi, nakasuot ng madilim na balabal at sa ilalim nito ay asul na uniforme na may puting gilid, na may itim na sinturon na mahigpit na nakasara sa kanyang baywang. Bigla, may tumawag sa kanya na nagngangalang Jean-Fry Van Rate, lumaki ang kanyang mga mata at bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Ang babae sa reception desk ay nakangiti at nagpasalamat sa pangunahing tauhan sa paghihintay. Inilahad ang kanyang kamay na inisip na siya ay dumating upang magparehistro bilang adventurer. Lumapit si Jean-Fry Van Rate sa counter, inalog ang kanyang balabal at kinumpirma ang palagay na ito. Nagsimulang pindutin ng babae sa desk ang kanyang elektronikong aparato na may mga tunog na beep habang ginagawa ito. Maingat na tiningnan ng pangunahing tauhan siya at naisip na tila nakilala na niya ang taong ito dati. Nakangiti at pumikit ang babae, inilahad ang kanyang kamay at sinabi sa pangunahing tauhan na handa na ang lahat, inaalok na ipakita. Sa bintana, isang asul na status window ang lumitaw sa harap ng mukha ng pangunahing tauhan pagkatapos niyang iling ang kanyang kaliwang kamay sa gilid. Ipinaalam ng window na nagsimula na ang pagpaparehistro ng mga adventurer at magsisimula ang authentication pagkatapos niyang iling ang kanyang kanang kamay. Sa gulat, mabilis na umalis ang pangunahing tauhan mula sa status window na naglalabas ng asul na ilaw sa kanyang mukha. Habang tinitingnan ang window, napagtanto niya kung saan nagmula ang kakaibang pakiramdam ng déjà vu. Naalala niya ang lahat, tumingin siya sa kanyang kamay, ang kanyang asul na mga mata ay bahagyang nakakunot, at may ilang patak ng pawis na tumatakbo sa kanyang pisngi. Tumingin ang babae sa reception desk sa kanya na may pag-aalala, tinanong siya kung okay lang siya. Ang pangunahing tauhan ay nag-replay ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, kung paano niya nahuli ang tatlong mata na kuneho habang hawak ang isang sibat, habang ang kanyang kaibigan ay masayang humahawak nito. May mga alaala ang pangunahing tauhan kung paano siya naglaro sa mundong ito. Hawak ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Tumingin siya sa isang lalaking may blonde na buhok na may hawak ding piraso ng papel at itinuturo ang kaliwa gamit ang kanyang hintuturo. Sa tavern, nag-enjoy siya kasama ang mga kaibigan na umiinom mula sa mga kahoy na mug. Naalala ng pangunahing tauhan na ang lugar na ito ay nasa loob ng isang laro na sobrang nilaro niya na itinuturing siyang isa sa mga hardcore players. Mga pulo na lumulutang sa kalangitan kung saan may iba't ibang kastilyo, mula sa ilan sa mga ito ay umaagos ang tubig na parang talon. Naalala ng bayani na ang mundong ito ay tinatawag na Grand Seven.
Ito ay isang mundo kung saan naglalakbay ang mga manlalaro sa 7 kontinente upang makamit ang pandaigdigang kapayapaan. Klasikong virtual online game, masayang tumingin ang mga manlalaro sa kalangitan. Isang batang lalaki na may purpleng buhok ang may hawak na espada sa kanyang nakabandang kamay. Katabi niya ang isang lalaking may madilim na buhok na ang mukha at katawan ay natatakpan ng isang kayumangging balabal, at isang babaeng may blonde na buhok at may quiver sa kanyang likod na tumingin sa kanilang direksyon. Ito ang Grand S, naisip ng pangunahing tauhan habang tinitingnan ang kanyang kamay, isang patak ng pawis ang nabuo sa kanyang pisngi at nagtataka siya kung saan niya nakuha ang lahat. Ang mga alaala mula sa mundong ito ay punong-puno ng kanyang isipan. Pinigil ng pangunahing tauhan ang kanyang mga labi at inisip na siya ay isang ordinaryong tao na nangangarap na maging adventurer. Mayroon siyang pangarap na maging mayaman upang ang kanyang pamilya ay makapaglagi sa isang masaganang buhay. Ang nanginginig niyang kamay ay umakyat sa kanyang kwelyo. Inisip na ang mundong kanyang ginagalawan ay isang laro mula sa kanyang nakaraang buhay. I-wave ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa gilid, habang isang patak ng pawis ang tumulo sa kanyang pisngi. Ang kanyang kaliwang mata ay natatakpan ng kanyang bangs, at ang kanyang kanang mata ay nagsimulang maglabas ng asul na enerhiya. Pumasok sa kanyang isipan ang ideya na ito ay nangangahulugang siya ay halos hindi mapigilan. Tinanong ng nag-aalalang manggagawa kung ayos lang siya dahil siya ay nanginginig ng ilang sandali. Ipinihit niya ang kanyang ulo at nagpakita ng smirk sa kanyang mukha. Sa isang ngiti, tinukso ng pangunahing tauhan ang kanyang kamao sa kanyang palad at sinabi na ito ay simpleng pananabik bilang isang mandirigma. Nagtataka ang babae sa reception desk at nanatiling walang salita. Inisip ni Jean Fry Van Rate na ito ay nagiging kawili-wili. Tumingin sa login window sa kanyang harapan. Inisip na wala siyang ideya kung bakit ang kanyang mga alaala ay ngayon lamang bumabalik. Itinaas niya ang kanyang kamay sa harap ng window at inisip na ang unang bagay na gagawin niya ay gamitin ang kanyang alaala upang makakuha ng kalamangan sa kanyang paglalakbay. Habang hawak ang kanyang kamay sa harapan, nagbukas ang isang window sa kanyang harapan na nagpapakita ng kanyang status. Ipinapakita nito ang impormasyon na ang kanyang pangalan ay Jean Fryan Reid, siya ay 19 na taong gulang, at walang level at job stats. Ipinapakita ng mga gameplay characteristics ang inskripsyon na hindi alam. Sinasabing ang kanyang personalidad ay composed at flexible. Ang babae mula sa reception desk ay ngumiti, pumikit, at may patak ng pawis na bumagsak sa kanyang pisngi, at pinayuhan ang pangunahing tauhan na alagaan ang kanyang sarili. Matapos nito, isang puting rectangular window ang lumitaw na pumasok ang pangunahing tauhan, na may maraming isla na lumulutang sa asul na langit. Tinakpan ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay at siya ay labis na nagulat sa tanawing bumukas. Nakatayo siya sa isa sa mga isla at tumitingin sa malayo. Ininform siya ng system window na siya ay pumasok sa baptismal altar. Inalis niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi na kahit ang baptismal altar ay mukhang katulad ng sa laro. Tumingin siya sa gilid at napansin na may 4 na iba pang mga aspiring adventurer sa isla, isang lalaki na nakasuot ng balabal, isang babae na may mahabang brown na buhok, isang kalbo na lalaki na nakasuot ng berdeng damit na nakasandal ang kamay sa kanyang tuhod, at isang blonde na adventurer na nakatingin sa malayo. Naisip ng pangunahing tauhan na, sa tutorial level ng larong ito, 5 bagong adventurer ang nagsasama-sama. Ang kalbo na adventurer ay nakatingin sa malayo,
Ang batang babae na may mga freckles sa kanyang mukha ay inaayos ang kanyang buhok. Ang lalaki sa raincoat ay nakapikit, at ang adventurer na may blonde na buhok ay nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salamin. Naisip ng pangunahing tauhan na sa ngayon, lahat ng mga kaganapan mula sa laro ay paulit-ulit na nangyayari. Pagkatapos, naisip niya kung paano siya nakahiga sa lupa at ang lahat sa paligid niya ay nabahiran ng kanyang dugo. Sa sandaling iyon, naisip niya na ito na ang kanyang realidad at wala nang continue button. Kung siya ay mamatay, iyon na ang katapusan. Ngumiti siya at sharp ang kanyang paningin, pagkatapos ay sinabi na kung gagamitin niya ang kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pangarap na maging matagumpay na adventurer ay hindi magiging isang simpleng pangarap. Isang boses ang umabot sa kanila na nagpahayag na ang baptism ritual ay magsisimula sa loob ng 30 segundo. Lahat ng adventurer na nakaupo sa lupa ay tumayo at tumingin sa pinagmulan ng tunog. Sinabi ng parehong boses na dapat nilang piliin ang kanilang kagamitan. Sinabi ni Jean Fry Van Rate na mukhang simula na ito at kahit ang notification ay eksaktong pareho sa laro. Lahat ng kalahok ay tumakbo sa iba't ibang direksyon, ngunit ang pangunahing tauhan ay nanatiling nakatayo, hawak ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Isang spears at battle axe ang lumitaw sa tabi ng kalbo na lalaki. Sumigaw siya na siya ang mauunang pumili ng kanyang sandata, isang tebak na may pulang ruby na nakasama sa malapad na gwardya, isang berdeng busog na may nakahigpit na string, at isang palaso na may isang malapad at mahabang dulo at isang tebak na may maikling hilt ang lumitaw. Dalawang kamay ang humawak sa katawan ng sandata. Ang sandatang ito ay tinatawag na Guardian Spear, ang ranggo ay idagdag, ang atake ay 21, at ang tibay ay 50 mula sa 50. Sumigaw ang kalbo na lalaki sa babae na may freckle na alisin ang kanyang kamay sa sandata, ngunit sumagot siya na siya ang kumuha ng sandata sa unang pagkakataon. Ang binatang may salamin ay umabot sa isang magandang tebak na may kakaibang gintong disenyo sa base ng talam. Ang tebak ay tinatawag na Red Sword, ang ranggo ay E, ang atake ay 19, at ang tibay ay 60 mula sa 60. Sinampal siya ng adventurer na nakabalabal, sumisigaw na lumayo siya at ang tebak na iyon ay sa kanya. Nahulog ang salamin ng binata sa kanyang mukha. Ang nabigong pangunahing tauhan ay inifold ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at sinabi na nakita niya ito, nakita rin niya ang system ng job. May isang babae na nakatayo na may tebak sa kanyang nakataas na kanang kamay na sumasagisag sa isang swordsman. Sa likod niya ay isang hooded na adventurer na may hawak na magic wand, nagpapakita ng isang magician, at sa ibaba ay isang lalaki na nakasuot ng clerical robes na may hawak na krus sa kanyang harapan. Depende sa kung paano magpapatunay ang kalahok sa baptism ritual, ang kanyang listahan ng mga pagpipilian sa propesyon ay magiging limitado. Lahat ng kalahok sa ritual ay nagtatalo sa kanilang mga sandata. Inisip ni Jean Fry Van Rate na ang sistemang ito ay hindi patas para sa mga baguhan. Naalala niya kung paano siya nag-reset ng marathon sa kanyang nakaraang buhay hanggang sa lumitaw ang isang talagang magandang propesyon. Ngumiti ang kalbo na lalaki at sinabi na siya ang nanalo, habang nakatingin sa pangunahing tauhan, habang ang batang babae na may freckle ay nagalit na nakatingin sa kanya. Ang kalbo na lalaki na may hawak na spear sa kanyang balikat ay nakakuha ng atensyon ng ibang kalahok, sinasabing may tamad na tao dito. Ang pangunahing tauhan, na hindi siya pinapansin, ay tahimik na nagpasalamat sa kanya sa papuri at nagpatuloy. Dahil dito,
Ang mukha ng kalbo ay umitim. Tumingin siya sa kanya na may inis at sinabi na ang pangunahing tauhan ay sinusubukang magpanggap na cool. Ang pangunahing tauhan ay naglakad patungo sa mga sandatang lumilipad sa hangin tulad ng spears at crossbow at inisip na kukunin niya ang mga sandatang ito. Huminto siya sa harap ng kumikislap na purple na dagger. Ang sandatang ito ay tinatawag na normal short sword, ang ranggo ay FDH. Ang atake ay 1, at ang tibay ay 70 mula sa 70. Itinuro ng kalbo na lalaki ang kanyang daliri patungo sa pangunahing tauhan at sinabi na ang sandatang ito ay may 1 puntos lamang ng atake, at sinabihan siya na huwag umiyak kapag siya ay nagkaroon ng masamang propesyon. Ngumiti ang pangunahing tauhan habang tinitingnan ang dagger na nahuhulog sa kanyang nakabukas na palad. Itinuro ng bold adventurer ang kanyang daliri sa pangunahing tauhan na nakatayo sa likod niya at nagtatawa sa adventurer na nakabalabal na hindi nagbabahagi ng kanyang masayang mood. Naisip ng pangunahing tauhan na ang karaniwang kaalaman ng mundong ito ay nagsasaad na ang lakas ng isang adventurer ay tinutukoy ng kanyang propesyon. Pagkatapos nito, nag-isip siya kung tama ba talaga ang karaniwang kaalamang ito. Naisip niyang ang kaalaman ng isang ordinaryong tao ay hindi maihahambing sa kaalaman ng mga hardcore players. Pagkatapos, pinisil niya ang dagger sa kanyang kamay at ngumiti. Naisip niya na ang tanging tamang sagot dito ay kunin ang normal short sword. Inanunsyo ng boses ng sistema ang pagsisimula ng baptism ritual. Isang parisukat na puting bato na may maliit na makapal na haligi sa gitna at mahahabang makitid na haligi sa mga gilid. Sa langit sa itaas ng mga haliging ito ay may mga lumulutang na isla. Ininform ng boses ng sistema ang mga kalahok na ang limitasyon sa oras ay 5 minuto. Biglang lumitaw ang mga insekto na parang halimaw at lumipad patungo sa mga bagong adventurer. Inanunsyo ng boses ng sistema na ang kanilang layunin ay patayin ang pinakamaraming nilalang hanggat maaari. Limasan ang 5 tao sa nagbabantang panganib. Naalala ng pangunahing tauhan kung anong klaseng nilalang ito, wing centipede, isang nilalang na lumilitaw lamang sa baptism ritual. Habang maingat na tumitingala, naisip niya na ang nakakaparalisa na laso ng nilalang na ito ay kayang immobilize ang sinuman. Ngumiti ang kalbo na adventurer at sinabi sa nakakunot na noo ng pangunahing tauhan na subukan niyang huwag mamatay. Pagkatapos ay ngumiti siya sa kanya. Tumingin ang pangunahing tauhan sa loob. Naisip niya na mas mabuting huwag pansinin ang mga ganitong tao at na ang mga ganitong tao ay matatagpuan kahit saan, kahit sa laro. Inanunsyo ng sistema ang pagsisimula ng baptism ritual. Lahat ng kalahok ay naghanda upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga halimaw na umaatake mula sa itaas. Ang halimaw ay lumipad patungo sa kanila. Tumangala ang pangunahing tauhan at naisip na ang kanilang hitsura at galaw ay pareho sa laro, na nangangahulugang ang kanilang mahina na punto ay dapat na pareho. Isang malaking crosshair ang lumitaw sa gitna ng katawan ng halimaw na lumilipad patungo sa pangunahing tauhan. Ang halimaw ay nagmadali patungo sa kanya. Si Jean-Fry Van Rate ay bahagyang yumuko at sinabi na ang sistema ng critical hit ay medyo magaspang. Hinayla niya ang kanyang sandata mula sa sheath, hawak ang dagger sa kanyang kanang kamay, at nagmadali patungo sa insekto. Ang palo ng pangunahing tauhan ay pinutol ang katawan ng halimaw sa gitna. Ang halimaw sa langit ay sumabog sa isang asul na liwanag. Sa likod ng pangunahing tauhan, iniulat ng system window na ang wing centipede ay natalo. Ang natitirang mga kalahok ay tumingin sa kanyang direksyon na may pagkabigla habang siya ay patuloy na naglalakad.
Tumingin si Jean-Fry Van Rate sa dagger sa kanyang kamay at naisip na ito ay talagang gumana ng maayos. Ang kalbo na adventurer na mahigpit na humahawak sa kanyang spears ay sumimangot at sinabi na tiyak na swerte lamang ito at hindi dapat maging mayabang tungkol dito. Sa kanyang mga iniisip, nagulat siya na nagawang patayin ng pangunahing tauhan ang halimaw sa isang palo at naisip na hindi niya alam kung paano niya ito nagawa. Tumingin siya sa itaas, ngumiti si Jean-Fry Van Rate at naisip na bawat laro ay magkakaroon ng ilang bugs at normal lang iyon. Naisip din niya na ang larong ito ay mayroon ding bug na maaari lamang magamit sa baptism ritual. Ang wing centipede ay nagmadali patungo sa kanya. Naisip ng pangunahing tauhan na kung tatamaan niya ang mahina na punto ng wing centipede gamit ang normal short sword, ang palo na iyon ay magiging one-hit kill. Siya ay tumalon matapos tumama sa halimaw na sumabog din sa hangin. Muli, iniulat ng system window na ang wing centipede ay natalo. Siyam na halimaw ang lumitaw sa langit sa itaas ng pangunahing tauhan at naisip niya na ito ay eksaktong pareho sa laro. Naisip ng pangunahing tauhan na siya lamang ang nakakaalam ng estratehiyang ito sa lugar na ito at gumagana ito. Ang isang babae na may freckle ay ipinagtanggol ang kanyang sarili mula sa halimaw na umaatake sa kanya gamit ang katawan ng kanyang sandata. Ang adventurer na nakabalabal na mahigpit na humahawak sa kanyang tibak ay naisip na kailangan niyang mabilis na patayin ito. Ang kalbo na lalaki na may spear ay umikot at tinamaan ang dalawang halimaw. Iniulat ng system window na ang wing centipede ay nawasak. Itinaas niya ang kanyang spear at mayabang na sumigaw sa iba na tingnan ang kanyang kakayahan. Ang babae, ang pangunahing tauhan, at ang lalaki na may tibak ay tiningnan siya ng may inis. Sinabi ng kalbo na adventurer na tiyak na makakakuha siya ng pinakamalakas na propesyon ng swordsman. Isang patak ng pawis ang bumuo sa pisngi ng pangunahing tauhan at naisip niya na ang adventurer na ito ay nagiging istorbo sa ibang tao sa kanyang hindi kinakailangang pag-uusap. Naisip din niya na siya ay mas masahol pa kaysa sa ilang mga trolls sa laro. Isang iba pang insekto ang nagmadali patungo sa pangunahing tauhan. Ipinagpasalamat niya ang atake. Ang halimaw ay muling lumipad patungo sa kanya at ang pangunahing tauhan ay muling umiwas. Ang insekto ay lumipad ng mataas sa hangin at ngumiti ang pangunahing tauhan habang tinitingnan ang halimaw. Itinaas ang kanyang kamay na may dagger. Naisip niya na mas masaya ito kaysa sa laro. Ang wing centipede ay nagmadali patungo sa pangunahing tauhan mula sa likod. Lumiko siya patungo sa halimaw. Nagulat ang insekto sa ganoong bilis ng pagliko. Si Jean-Fry Van Rate ay nagtaga gamit ang kanyang kutsilyo at ang halimaw ay sumabog sa hangin. Muli, inanunsyo ng system window na ang wing centipede ay nawasak. Tumingin siya sa likod, ang kanyang mata ay nagniningning ng asul at siya ay nakangiti. Inanunsyo ng boses ng sistema na tapos na ang oras, na nangangahulugang na kumpleto na ang baptism ritual. Ang parehong boses ay nagsabi na ang mga kalahok ay bibigyan ng propesyon batay sa kanilang pagganap. Ang adventurer na nakabalabal ay tumingin sa system window na bumukas sa kanyang harapan. Sinabi sa window na napatay niya ang 7 kaaway at ang mga propesyon na hunter, compounder, at shield user ay available para sa kanya. Tumingin sa window, sinabi niya na kung nakapatay ka ng 7, hindi ka makakakuha ng magandang propesyon. Ang adventurer na babae ay tumingin din sa kanyang window at sinabi na gusto niyang maging summoner pero iba ang nangyari. Ang adventurer na may salamin sa mata ay nanginginig.
May window sa kanyang harapan na nagsasabi na wala siyang napatay na halimaw at hindi makakapagrehistro bilang adventurer at walang available na propesyon. Ang kalbo na adventurer ay tumawa at sinabi na nakagawa siya ng 15 kills. Sinabi niya na nakuha niya ang propesyon ng swordsman na siyang gusto niya. Ang kanyang window ay nagsabi na napatay niya ang 15 halimaw at tinanong siyang pumili ng propesyon, fighter, thief, hunter, swordsman. At sana'y huwag niyo munang i-skip ang ating video dahil mayroon akong announcement. Maraming salamat po kay Idol na laging hindi nag-skip ng skip ad natin at alam mo kung sino ka at ikaw din ang nag-request ng video na ito. At nang dahil sa iyong ipinakitang pagsuporta sa ating YouTube channel kaya't ginawa ko kaagad ang video na ito para sa iyo, at kung nagustuhan nyo ang ating bagong recap mga idol sana'y tulungan nyo akong i-share ang ating video. Salamat po and God bless you all.